pangyayari, O Diyos. Dahil sa pananampalataya na iyong linagay sa puso namin, hindi kami manghihinayang anuman ang mangyari, Panginoong Diyos. Dahil tiyak namin, hallelujah, tiyak namin ang aming manunubos ay buhay. Tapat na Diyos na aming pinaglilingkuran at kailanman hindi magbabago sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita. Minsan pa, dakilang Diyos, muli ay kami narito dumudulog sa iyong presensya, sa iyong luklukan ng awa sa mga sandaling ito. Lubos ang aming kagalakan, O Diyos, sa aming mga puso kanina pa, sa iyong mga awit na aming mga naririnig, Lord. Tunay ikaw ang great emancipator, ang dakilang magpapalaya sa amin. Hallelujah. O purihin ka sa, hallelujah, kalayaan na amin ngayon, hallelujah, nararanasan. Hindi ito, Lord, kailanman mapapantayan ng anumang mga bagay ng sanlibutan, ni kayamanan ng sanlibutan, ang kalayaan na pinagkaloob sa buhay namin. Hayaan mo, Lord, na sumiksik ito sa aming mga kaluluwa, sa aming mga isip, sa aming mga kaloob-looban, Panginoon, at naibigay namin ang nararapat na pagsamba at pagluwalhati sa iyo. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba, O Diyos, sa araw na ito. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. O, napakatamis ang pangalan na yan naming nakilala. Hallelujah! Na nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa amin at nagpatulo ng napaka-precious na dugo. Hallelujah! Upang kami ay lubos na palayain. Hallelujah, sa anumang mga pagkagapi, sa anumang mga pagkatali ng kaaway. And that's why we are here, Lord. Salamat sa tunay na kalayaan na iyong pinagkaloob. Hallelujah. Purihin ka sa araw na ito, Diyos, sa iyong mga dakilang gawa sa buhay namin, na kailanman hindi talaga ito, Diyos, mapapantayan ng salapi, dahil kami binili mo ng halaga na hindi kailanman mapapantayan ng anumang kayamanan ng sanlibutan ito. Ang halaga, hallelujah, ng iyong banal na dugo ay para sa amin ay napakahalaga, O Diyos. We are bought with a price. Hallelujah. And that's why glorify God in your body and in your spirit. Hallelujah. Purihin ang Diyos na mapagpalaya sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Maging ang aming mga conscience ay lininis mo ng lubusan, Panginoon. Ang conscience namin na nag-iisip lagi kung ano ang tama at mali. Hallelujah. Pero purihin ka, lininis mo ng pamagitan ng iyong banal na dugo. Hallelujah. Hanggang sa wala nang makitang anuman, Panginoon. Hallelujah. And that's why, Lord, we are here. Humaharap kami na mayroong pagkakatiwala sa iyo sa oras na ito, na kami lubos mo ng lininis sa lahat ng kasalanan. Dahil sa iyong ginawa, dahil sa iyong tapos ng gawa sa krus ng Kalbaryo, na aming sinampalatayanan ng lubos sa mga sandaling ito hanggang sa oras na ito, Diyos, kami sumasampalataya. Ang lahat ay tinapos mo na, kinumpleto mo na, Panginoon. Hallelujah. Sa iyong kaisipan pa lamang, kinumpleto mo na ang iyong plano. The plan of redemption para sa amin ay kinumpleto mo na, Panginoon. Hallelujah. That's why, Lord, kami ay nagagalak at nagpupuri, nagdidiwang sa iyong gawa sa buhay namin. Hallelujah. At aming patuloy na sinasampalatayanan habang nagpapatuloy, Lord, ang iyong mga gawa sa buhay namin. At nakikita namin nalalantad sa buhay namin. Hallelujah. Sa araw nito, maging sa mga darating na mga araw, ang iyong mga plano, hallelujah, sa buhay namin ay tunay, napakainam, napakalawak. Hallelujah. Na hindi kailanman maaarok, maabot ng sanlibutan ito, kaisipan ng sanlibutan. But we thank God. Hallelujah. Binigyan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang lubos na maunawaan ng iyong mga dakilang plano sa huling panahong ito, Panginoon. Salamat muli, O Diyos, sa pagkakataon na iyong pinagkaloob sa iyong mga banal sa mga oras na ito. Salamat sa napakainam na biyaya mo sa aming mga buhay, O Diyos. Hallelujah, na siyang laging aming nakikita, na siyang nagtutulak. Hallelujah, at patuloy
na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang gawin ang iyong kalooban, Panginoon. Kung sa aming mga sarili lang, Panginoon, di namin kayang tumayo. Pero salamat, Panginoon, sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Katulad ng iyong mga pangako, ng iyong mga salita, Panginoon, tunay maraming mga pagkadapa ang iyong mga banal. Kahit ilang beses man madapa ang iyong mga banal, hallelujah, pero Lord, ikaw pa rin ang nagtatayo sa kanila. Maraming mga kainaan, maraming mga pagkukulang, pero Lord, napakasagana ng iyong biyaya. Hallelujah, nagiging sakdal ang iyong kapangyarihan sa oras na kami mahina, O Diyos, at inaamin na wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Na hindi namin kayang iligtas, na hindi namin kayang gamutin, palayain ang aming mga buhay. Pero salamat sa napakayamang biyaya mo, Diyos, na nagpalaya sa amin sa lahat ng mga kabagabagan sa buhay na ito, Diyos. Maging sa mga karamdaman, Lord, tapos mo nang, hallelujah, sinabi, it is finished. By your wounds, we are healed. Hallelujah! Sa iyong mga latay ay tapos mo na kaming pinagaling. Hallelujah. Past tense. Tapos na, Panginoon, sa iyong kaisipan pa lamang. At ginawa mo na, Panginoon, 2,000 years ago nakalipas, O Diyos. Nang dumipa ang aming Panginoong Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo at nagsabi, it is finished. It is complete. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Wala kaming magagawa kundi lubos na sampalatayanan at ipagkatiwala sa iyong lahat. Ang lahat ng aming mga pangangailangan ay tapos mo nang ginawa, Panginoong Diyos. Kaya sa araw na ito, we believe, hallelujah, na mayroon kang laging linaan. Hallelujah, na kagalingan, kalakasan, hallelujah. Mga pagpapalang makalangit, hallelujah, mga kahilingan ng iyong mga banal sa oras na ito, Lord. Meron kang magagawa sa lahat ng mga bagay. Walang imposible sa iyo, Lord. Magagawa mong lahat ng mga bagay. Kung hihingin namin ito sa iyong dakilang pangalan, sinabi mo, Panginoon, ay iyong ipagkakaloob ito. Hallelujah. Ang lahat ng aming mga kahilingan. Kaya sa mga sandaling ito, Lord, dalangin po namin, higit sa lahat, ang iyong salita ay patuloy na magkaroon ng authority sa iyong mga anak sa araw na ito, Diyos. Hallelujah, ikaw ang lubos na magkontrol sa aming kalagitnaan, sa bawat puso, sa bawat isa, O Diyos, sa mga sandaling ito. Maging, Lord, ang iyong gagamitin sa araw na ito na magdadala ng iyong mga salita. Hayaan mo, Lord, ng iyong banal na Espiritu ang siyang manguna at mangusap sa aming kalagitnaan. Ikaw ang aming kailangan, O Diyos. Hindi namin kailangan ng sino man. Ikaw ang aming kailangan sa aming kalagitnaan. The still small voice, hallelujah, ng iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy naming marinig sa mga oras na ito, Lord, hanggang mamayang hapon. Tatagpuin mo ang aming kauhawan ng aming mga puso. Bless mo, Lord, ang gawain, maging ang gawain sa iba't ibang dako. Ang aming mahal na pastor, Lord, na sa ibang dako sa Leyte, pagpalain mo siya, ang mga manggagawang kasama niya, Lord. Ano man ang mga layunin, I believe ito'y nangyari at naganap na, Panginoon. Ang mga pagpapala ng iyong salita na kanilang dinala sa dakong yun ay mangyari, Lord. Hallelujah, sa mga oras na ito. At uuwi sila ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Pinagpala sa mga pag-iingat mo, sa mga provision, sa lahat ng mga pagpapala mo. Hanggang sila'y makabalik, Lord, hallelujah, sa dakong ito, sa bawat dako. Hallelujah, ng iyong mga anak. O God, sa oras na ito, aming hilalapag sa iyong pahanan ng iyong mga salita. Tuloy na siyang magkaroon, hallelujah, ng patuloy, Lord God, na kapangyarihan upang mag-penetrate hanggang sa aming mga kaluluwa, Panginoong Diyos. At maghiwalay sa anumang mga bagay na naghiwalay sa iyo, Diyos. Hallelujah. Mawasak ang mga dividing walls kung mayroon man, Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, sa magitan ng iyong salita. Hallelujah. At maging malaya ang bawat isa, O Diyos, sa mga sandaling ito na makinig ng iyong mga salita sa mga sandaling ito, Diyos. Kaya't Lord, papurit, pagdakilat, pasasalamat ang aming inahalay dahil tunay, napakalaya ng iyong banal na Espiritu na gumagawa sa aming mga buhay. At kung mayroon kang nakita, Lord, na hadlang, iyong ipagpatawad ang aming mga kakulangan pa. Patuloy mo kaming abutin sa aming mga kahinaan.
sa aming mga pagkukulang sa iyong presensya, sa iyong mga salita, O Diyos. Iyo kaming ibalik, O Diyos. Hallelujah. Restore mo kami. Kung may mga kahinaan, kung may mga kagalakan na kailangan ibalik mo kami, Lord. Hallelujah, sa iyong presensya. Kung nasaan ang lubos, hallelujah, nakagalakan sa mga sandaling ito. Lubos ang aming pasalamat, Lord, at pagdakila at sumasampalataya ng lubos, at lubos na nagtitiwala na mayroong kanang lubos na nilaan sa araw na ito ng mga pagpapala ng mga kalangit sa mga sandaling ito. Sa iyo ang papurit, pagdakila at pasasalamat. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Everybody say amen. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Okay. At bago tayo umupo ay magbasa muna tayo ng salita ng Diyos. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Sa Hebrew chapter 9, sa walang abala po. 9, so umpisa lang po natin sa 11 hanggang 14. Okay. Hanggang umaga sa bawat isa, ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat sa araw na ito. Napakainam na araw na pinagkaloob ng Diyos, mga kapatid. Bagamat mga nakaraan ay tuloy-tuloy ang pag-ulan, pero ang biyaya ng Diyos ay sapat sa araw na ito. Okay. Verse 11. Hebrew chapter 9, verse 11. But Christ has come as a high priest of good things to come, going through a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this creation. Verse 12. And not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered in once for all into the most holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the ceremonially unclean sanctifies to the extent of outward bodily purification. Verse 14, how much more will the blood of Christ, Amen, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God. Amen. Everybody say amen to the word of God. God bless you all. Tayo po'y maupo na, mga kapatid. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita sa mga oras na ito. Okay? Purihin ang Diyos sa pagkakataon muli na ipinagkaloob ng ating mahal na pastor. At sa schedule din, nagkataon din na akong na-schedule sa umagang ito. Palitan lang. At last week nga, di ba, naranasan po natin ang mga pagulan at ang bagyo ay nariyan, walang tigil. Pero salamat sa oras na ito. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, sumikat ang araw, parang hindi nasisikat ang araw, no? Pag bumuhos talaga ang ulan ay talagang napakatindi, mga kapatid. Parang yung ibubuhos niya ng isang buwan ay pwede niyang ibuhos ng ilang saglit lamang. Parang naiba na ang panahon natin, mga kapatid. Dati hindi naman ganyan, di ba? Paunti-unti lang ang buhos. Alala natin, parang napakasarap humimbing pag tigatik ng ulan ay paunti-unti. Pero ngayon, isang buhos, yung isang buwan na pag-ulan ay binubuhos. Pwede sa isang araw lamang o isang sandali. Ay makikita natin yung buhos ng ulan ay napakatindi, mga kapatid. At nakita natin ang mga pagbaha sa ibang-iba't lugar. At lagi nilang naaalala, pag ganyang bumaba ay flood control lagi. Kung nasaan na ba napunta ang pera natin. So nakita natin talaga na bulok ang sistema ng sanlibutan, ng gobyerno. At wala tayong maasahan, mga kapatid. At isa na lang ating hinintay na dakilang gobyerno ng maghahari ang ating Panginoong Kristo Jesus. At maayos ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid.
Kaya kahit sino mong pumalit na mga presidente, wala tayong asahan dahil yung bulok ay naroon na. Hindi na kailanman maalis pa yan, mga kapatid. So wala tayong magagawa kundi maghintay, manalangin, at ginagamit pa rin ng gobyerno upang tayo ay maprotektahan, mga kapatid, sa lahat ng mga sabihin natin pang-api o may mga bagay na ginagawang kaaway. Pero hindi mapigilan ng kaaway, maging sa mga school ngayon, sa mga bata ay makikita natin. Hindi na ulit na naman, di ba? Ginagamit ang mga estudyante sa ating panahon upang pumuksa ng buhay. Hindi po ang Panginoon pumarito para pumuksa ng buhay. Ibig sabihin, ang kaaway yan, mga kapatid. Amen? Nagdadala ng talaga namang mga gawa ngayon sa ating panahon na hindi natin malirip, na hindi nangyari noon ay nangyayari na ngayon. Nangyari sa ibang bansa ay narito na ngayon sa bansa natin. Yes. So ang spirit ay paikot-ikot lamang. Talagang gumagawa sa ating panahon sa mga anak ng pagsuway. Pero thank God, hindi tayo nangangamba, mga anak ng Diyos. Amen po ba? Dahil protektado tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen. Ang kinin natin mga pangako ng Diyos sa huling panahong ito na mabisa, hallelujah, sa kanyang mga anak sa huling panahong ito. Thank God sa kanyang protection sa araw-araw, sa kanyang pag-iingat sa atin, sa kanyang biyaya. So let's pray sa ating mahal na pastor. Ang patuloy na pag-iingat ay sumungan nila, pagpapala ng Diyos ay sumungan nila. Okay, ang gawain doon ay dalangin po natin. Okay, maging ang ating nalalapit ng camp meeting ay pray po natin ang venue na ating pinagbe-pray na ipagkaloob ng Panginoon. Ano pa? Okay, may nakalimutan mo ba ako? Mamaya po ay magpapaikot po tayo ng tulong, konting tulong sa ating kapatid, Sister Nita, sa kanyang ina na pumanaw na po. Pagkikiramay ng iglesia at bawat pamilya ay sumainyo at kami po ay nakikiramay ng lubos. At ang pag-aliw ng mga salita ng Diyos ay sumainyo, Brother Erwin, at sa kanilang pamilya. Okay, may nakalimutan pa ba ako? Mamaya na siguro sa mga announcement. Okay, happy birthday sa mga may birthday ng August. Yung asawa ko, birthday pala ngayon. Eh, nang umaga ay hindi ako bumati sa kanya, inasar ko lang. Mahilig talaga akong mga asar, no? Hindi namin nakasanayan talaga. Loob na rin ng Panginoon na parang yung... Pero kung may biyaya ng Panginoon, why not? Na tayo, hindi naman masama na tayo magdiwang, magpasalamat sa Diyos sa karagdagang mga edad na pinagkakaloob niya. Sa aking inay, 85 years na, salamat. Nag-daos muli ng kanyang kaarawan, August 6. Yes, August 6 yata. 5? Aking nanay, 85 years old na. Parang sabi ko, Panginoon, salamat na dito tugon mo ang aking mga prayers. Sabi ko, hayaan mo pa na i-enjoy ng aking nanay ang nalalabing mga panahon niya. Dahil nakita ko ang kanyang lubos na paghihirap noon na kami pinapalaki niya, mga kapatid. Nakita ko ang buhay namin dito sa Cavite hanggang sa probinsya, ang kanilang buhay parito. At naglalabada lang ang aking nanay noon para kami mabuhay. Yun, naging dalangin ko sa Panginoon na yung Diyos ang magbigay pa sa kanya ng kalusugan, kalakasan. At sa mga edad na, ang Diyos pang magbigay sa inyo ng biyaya, kalakasan. Sister Ami, magbe-birthday na rin yata, August, Sister Ami, no? Anuel? Tapos na rin? 17? Okay. Happy birthday. Palain ka ng Panginoon. Sino pa yung mga August? Brother Mark. Palain kayo na lahat ng Panginoon sa mga kaarawan. So, walang handa mamaya, Wala namang... dahil lumaki rin ako sa pamilya na ganun, mga batid, hirap sa buhay, sabihin na natin. Parang hindi namin nabigyan ng panahon yung mga ganyang mga pagkakataon.
mag-celebrate ng mga birthdays at parang nadala ko yon. Pero sa puso ko ay may pasasalamat sa Diyos. Gustong mag-celebrate, magpasalamat siyempre kung may biyaya ang Panginoon. Why not? Pero hindi ko talaga binigyan ng pansin yun kahit sa aking tahanan ngayon, sa aking mga anak. Patawarin niyo ako kung hindi ko lubos na-appreciate minsan, pero in my heart, I appreciate all these things sa biyaya ng Diyos. So God bless us all. Palain tayo lahat ng Panginoon, ng aking asawa, pagpalain pa ng tuloy na biyaya ng Diyos at kalakasan, spiritually, lalo na physically. Pray for us, mga kapatid, sa mga bagay pa na mga pangangailangan sa buhay na ito. Okay, si Brother Roy kanina ay nagbibiro. Lagi akong binibiro na ito eh. Sabi niya yung huli, sa Sunshine, sa De Castro, pwede daw akong magpastor doon. Natawa na lang ako. Malapit po yun na lugar, Brother Roy. Naalala ko to yung ating mahal na Pastor Franco noon ay pag may mga gawain na binubuksan sa GMA ay napakalapit naman. Why not? Dito na lamang. Pero salamat sa Panginoon sa mga pag-appreciate ninyo, sa mga nakikita nyo mga pagkatawag, kung loobin pa ng Diyos. Kung may panahon pa ay why not? Diba? Naghihintay tayo. Ang mga sa panahon Moises, diba? Nang tinawag siya, ilang years sa wilderness, mga batid. Kulang pa nga yung pagdetiis natin kung tutuusin. But kung anong kalooban ng Diyos, why not? Diba? Yun naman talaga ang gospel, ipangaral sa buong sanlibutan. Nandun ang ating puso, nandun ang ating kagalakan, mga batid. Why not? Kung may sapat na biyaya at kalooban ng Diyos, why not? Mga batid. So, we're waiting sa mga kalooban ng Diyos. Yun nga, di ba, nung dito ng aral, ang ating mahal na Pastor Eli, yan ang kanyang nakikita. Kung ang biyaya ng Diyos ay sumapat pa, mayaman, why not? May pagkakataon ay magdalaginan tayo sa bawat isa, mga batid. Gamitin tayo lahat ng Panginoon sa mga kaluluwa. At sinisigap naman natin yan sa ating mga trabaho, sa bawat araw ng ating buhay dahil yun, doon tayo tinawag ng Panginoon. Iniingatan natin ang ating buhay para makita yung munting liwanag na ating ipinamumuhay na nakita sa salita ng Diyos. At yan ang ating sinisikap, mga kapatid, na huwag tayong kakitaan ng anumang mga bagay na kahinaan ng sanlibutan ito, na dati-dati talagang mahina tayo sa lahat ng mga bagay, pero purihin ng Diyos from glory to glory. Thank God, yung dati hindi natin kayang gawin sa biyaya ng Diyos ay nagagawa na natin. Amen? Yung kunting di ba, pagsisinungaling ay nagagawa na natin ngayon. Meron nang sa puso natin na nag-alis ng guilt. Hallelujah! Dahil kung hindi maalis yung conscience ng guilt, ay kailanman hindi tayo makakatayo sa harapan ng Panginoon. Lagi tayong inuusig, pero praise God. Mabisa ang dugo ng Panginoon, mga batid. Yan ang nice kong makita ninyo sa araw na ito, mga batid. Na napakainam ang mga salita ng Diyos, ang gawa ng Diyos, napakadakila. He is the great emancipator. Dakilang mapagpalaya sa atin. Kaya sa araw nito, pag-usapan po natin ang eternal redemption. Napakalawak ng mga salita ng Diyos. Ito'y bahagi ng kaligtasan, o sabihin natin, doctrine of salvation, redemption. So pag-usapan natin ang eternal redemption. Walang hanggang katubusan. Oh my. Sa pamagat pa lang, sa Tagalog, ay kung inyong isipin na ay lubos na tayong magagalak dahil hindi tayo nanatili sa kalagayan, mga kapatid, na bondage. O sabihin na natin, bondage of sin. Alipin ng kasalanan. Tali ng kasalanan. Salamat sa kalayaan, mga kapatid. Salamat sa napakadakilang gawa ng Diyos. Ang buhay ng tao ay
makikita natin ang isang kalagayan, isang situation na hindi na talaga napakahirap umahon sa kalagayan. Naalala ko yung isang English na nabasa ko, predicament. Isang word na isang kalagayan na ang sangkatauhan ay wala ng pag-asa. Hindi na makakalaya pa, mga batid. Dahil sa kasalanan, dahil sa nangyari na pag-alipin ng kaaway sa buong sangkatauhan. Wala ng paraan, mga batid, kung ating titignan. Yes, kung babalikan natin ang ating buhay, hindi natin nakalain sa ganitong kalagayan ay makakatayo tayo. Yung ating buhay na napakahirap ay parang wala ng pag-asa upang umahon pa. Amen? Wala ng pag-asa. Yan ang buhay natin talaga kung tayo babalik sa dating buhay natin. Alipin lang lahat ng mga kasalanan. Walang pag-asang makalaya, walang pag-asang, walang kalakasan, walang biyayang Diyos o walang, sabihin natin kahit sa physical, wala tayong magagawa sa ating mga sarili. Upang makalaya sa gapos ng kaaway. Kaya nga sa banal na kasulatan, yung redeem dito ay ginamit na sa Greek ay goal. Na ibig sabihin ay ito'y parang binenta tayo ng kasalanan, mga batid. Nasa marketplace. Parang nasa marketplace tayo. Parang alipin. Parang nakatali. Tingnan ninyo yung mga nakikita natin, mga movies ng mga alipin, di ba? Sa mga unang panahon. Pag sila'y naalipin, tinatali sila, kinukulong sila sa isang hawla, hindi sila makalaya. Sa panahon ng Egypt, ganun po, mga batid. Isang example yan na makikita natin ng isang redemption o pagre-redeem ng Diyos sa kanila. Pag-aahon sa kanila sa bondage ng kahirapan, ng alipin. At yan ang buhay natin, mga batid, alipin sa kasalanan, walang pag-asa. Na makalaya, binenta tayo ng kaaway, nasa marketplace ang ating buhay. Parang binibenta tayo sa mga mayayaman na walang kilala. Hallelujah, mga sabihin na natin, mayayaman sa panahon. Naalala ko tuloy ang isang kwento ng ating kapatid Barbanham. Hindi ko nabalikan. Gusto kong i-search yung kanyang kwento na isang alipin na nagustuhan ng isang mayaman, di ba? Dahil iba yung tindig niya eh. Kahit alipin siya, pero iba yung kanyang kalagayan. Parang makikita ng isang lahi na kakaiba. Sa kanya, that's why pinili siya. Kinuha siya, binili siya ng halaga. Kapatid, purihin ang Diyos. Meron tayong mayaman na hari ng mga hari. Hallelujah. Na bumuli sa ating kalagayan. Nasa isang marketplace tayo, sa isang lugar na bilihan ng mga hayop na binebenta ng mga alipin. Pero salamat, merong isang mayaman na nakabili sa atin. That's redemption sa ating mga buhay, mga kapatid. So unpleasant na kalagayan, yan ang buhay ng tao. Mula kila Adan at Eva, kung yung papansinin, nagpatuloy sa ating panahon, tayo na alipin sa kasalanan. Wala tayong lakas upang makalaya sa lahat ng gapos ng gawa ng kaaway. Sunod-sunuran tayo sa kaaway. Wala tayong magawa eh, di ba? Kung ano ang takbo ng mundo, naroon tayo. Alon ng mga spirito sa ating panahon, nandun tayo. Talala ko ng aking kabataan, panahon. Wala akong lakas. Kung ano ang agos ng mga kaklase sa school, umithit ng marijuana,
Pag break time, andun ako kasama nila. Pero salamat, nakita ko lang ang kanilang mga pinagagawa pero hindi ko naranasan umitit ng marijuana, mga kapatid. That time ay meron akong inaataynan na Baptist Church sa aming probinsya. At parang andun yung sabihin na natin na umpisa na ang pagkaunawa sa Diyos at pagkatakot sa Diyos. So andun parang merong sabihin na natin mahadlang. Kahit na ang aking mga kasama ay mga sabihin natin lasinggero, lahat na yata ng sugarero. Yung aking ama ay nagumun dyan, pero isang araw ay pinalaya rin siya, mga kapatid. Dumating ang salita ng Diyos sa buhay, sa pamilya namin. Okay, napakainam ang biyaya ng Diyos ko ating muling babalikan, mga kapatid. Amen? Nais kong makita ninyo sa buhay natin na wala tayong may pagmamalaki sa ating mga buhay. Lahat ng ito ay gawa ng Diyos sa buhay natin. Dati ay servant of sin, sold under sin. Sabi ng Romans chapter 7 verse 14. Sold under sin. Yung lugar na yan, ang sin dyan ay agora, the marketplace. The Redeemer ay ang mga tao na mayayaman sa panahong yan, na bumibili ng mga slaves, hallelujah, in that marketplace. At yan ang buhay natin noon, mga kapatid. Walang kalakasan para maging malaya. Pero salamat, hallelujah, merong mayaman, merong kinsman redeemer. Meron pala tayong kamag-anak, mga kapatid, na mayaman. Kinsman redeemer. Mamaya ay daanan natin saglit sa panahon ni Ruth ang mga bagay na yan. So, kung titignan natin ang ating text, ang ating context, ay nabasa natin kung paano sa panahon, mating ang mga panahon ng mga pagsamba, ng mga divine ordinances sa bayan ng Israel. Ang new tabernacle, ang old tabernacle, ang kanilang ginagawa sa kanilang panahon, ay nakita natin para lang maibsan, mga kapatid, ang kanilang kasalanan actually. Kung direct na natin ang kalagayang ito ay nasa panahon sila ng sabihin natin mga pag-aalay, yung tabernacle na pinagawa ng Diyos kay Moses. And riyan, kikita natin ang most holy place, di ba? Kung nasaan ang high priest sa panahong yan ay pumapasok sa most holy place at nagdadala ng dugo ng hayop para iwisik sa most holy place. Para din naman sa kasalanan ng bayan, para mapatawad pansamantala po ang kanilang mga kasalanan. You see? Pansinin ninyo, mga kapatid, pansamantala lang po. So yung mga bagay na kanilang mga ginagawa ay pansamantala lamang. Hindi talaga lubos, mga kapatid, na nakapaglinis ng kanilang konsensya, ng kanilang mga buhay, mapatawad ang kanilang mga kasalanan. That's why paulit-ulit, mga kapatid, ang kanilang mga ginagawa. Amen? Once in a year, pumapasok ang high priest. Meron pa ngang namamatay na high priest dahil kung minsan ay hindi nasusumpungan na tama ang kanyang paglilingkod sa kabanal-banalang dako, mga kapatid. So once a year lang mang pumapasok para patawarin ng bayan ng Israel sa kanilang kasalanan. Nagadog sila ng mga, di ba? Guyang baka, goats, sabi ron sa ating nabasa, di ba? You see? Yung blood of goats and calves ay kanilang inaalay, entered once a year yung high priest para patawarin ng kanilang mga kasalanan. Hallelujah. Pero paulit-ulit, mga kapatid. That's why ang bayan ng Israel ay napakatigas ng ulo. Paulit-ulit ang kanilang kasalanan. Dahil parang inisip na naging tradition na, mga kapatid, ang kanilang pagsamba. Ang kanilang divine na
Diba? Ordinances na kanilang ginagawa sa kanilang pagsamba sa panahon na yan. Parang naging tradition na lamang. Paulit-ulit, maghandog, nagkasala, maghandog. Then patawarin na naman sila, mapatid. Hallelujah! Walang katapusan. Paulit-ulit. Hindi lubos na kapaglilinis ng kanilang konsensya at mga kasalanan. That's why paulit-ulit na nagkakasala sa Panginoon, sa Diyos, sa kanilang panungan. That's why sa ating text, sabi nito sa verse 11, "But Christ has come as a high priest of good things to come." Amen. So yung sa ating panahon, it's a good thing na merong, di ba? Merong Kristo. Hallelujah! The high priest of good things to come. Siya yung pari na pinakamataas na, sabihin na natin. Kung paano sa Old Testament, may high priest sila. Thank God, merong high priest din na pumarito ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi rito, going through a greater and more perfect, with a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of His creation. So, ibig sabihin, sa kanyang creation ay talagang parang yun lang. Parang paulit-ulit, walang kapangyarihan, mga batid. Diba? Yung mga kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga paglilingkod, parang paulit-ulit, walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Sana hindi ganun ang ating buhay, mga batid. Amen? Hindi pa ulit-ulit, kundi napaparito po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Meron lagi tayong inaasahan na paggawa ang Diyos. Amen? Parang merong, sabihin natin, pagbabago. Amen? From glory to glory. That's why we are here. Nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil meron tayong napapala. Amen? Meron tayong napapala. And that's why andun yung eagerness, perseverance, na magpatuloy. Dahil alam natin, tiyak natin ang ating paglilingkod. I know my Redeemer lives. Yun yung napakainam, mapatid. Alam natin kung sino ang ating pinaglilingkuran. At kilala tayo ng ating Diyos na buhay. Purihin ang ating Panginoon. So, hindi pa ulit-ulit. Amen? Hindi tayo nagsasawa. Bama't minsan talaga ang ating laman na hinihila tayo. Amen? Gusto nung magpahinga. Gusto mong laging magpahinga. Siyempre, napapagod ang ating mga laman. Itong week na to, dahil na-schedule ako, mga batid, ay dahil busy rin sa trabaho, maraming ginagawa. At sanayan yung sasakyan ko ay binibigyan lagi ako ng bugtong hininga pag sumasakay ako. Bakit? Parang ititirik ako sa daan eh. Papagawa ko man ay parang ganun pa rin, hindi nila makuha. Kaya ako na lang ang nagsa-search, gumagawa unti-unti at salamat. Kahit paano ay nakikita ko na umaayos yung sasakyan. Andun yung kabalagi pag bumabiyahe, mga kapatid. Kaya prayer po namin ay sama mo niyo po sa prayer na maaprubahan. Kahit na maliit yung sahod, ay sinubukan po namin. Barcholo nga nagsabi, sabi mo lang sa akin, update mo lang ako. Parang merong ibig sabihin sa Barcholo, ah. Okay, maaga pa, no? Okay. So, pray nyo kami dahil nag-CI na rin yung bangko. Hindi ko pa nakumpleto yung pagpapadala ko ng mga requirements. Itong aking broker ay nagmamadali eh. Hindi ko pa na-send lahat ng mga requirements ay andun na sa bangko kaagad. Tinanong ako ng tinanong dahil ang main ko ay aking misis dahil medyo mas malaki yung sahod niya. Pero yung linagay namin dun sa requirements, parehas kami.
Pero tinignan ko na yung kanyang COE ay medyo mas malaki naman pala. Hindi na ipasa yon. So ako yung natawagan dahil ang aking asawa ay nasa trabaho. So ako yung na-interview. Pero okay naman yung interview. Kalimutan ko pa kung ano yung... Hindi ko pang makalimutan kung yung middle initial ng misis ko nung pagkadalaga eh. Dami ko nakalimutan. Makakalimutin kasi ako eh. Okay. You see. Pray for us dahil talagang kailangan palitan na ang sasakyan. So nagtiis kami ng ilang taon. Almost 8 years na yata yung sasakyan sa akin eh. Second hand lang na nabili namin. At pinagtiisan ko yon. At natuto naman ako magkumpuni sa biyaya ng Panginoon unti-unti. At may natutunan naman sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko pa rin ipagmamalaki yun dahil maraming mga marurunong ngayon. Pero pag dinadala ko ang sasakyan ay parang mas marunong pa ako eh. Sa biyaya ng Panginoon. Kaya ayaw ko nang dalhin sa kanila dahil minsan mga bata gumagawa, then masusumpungan mo na lang yung pinalit nilang pyesa ay luma pa rin. So linoko lang tayo. May mga ganun ngayon sa ating panahon, hindi natin talaga magagaranti ang ating panahon. Laging andyan ang mga panloloko. Pero thank God sa biyaya ng Diyos, sa lahat ng kanyang biyaya at pagsusupply. Mabuti ba ang Panginoon sa atin, mga kapatid? Ang ating mga desire ay pagkatiwala lang po natin sa Panginoon. At hindi man mangyari, ay may mga option naman kami. Pwede naman mag-second hand ulit. Pero let's pray for us. Ang Diyos ang magkaloob ng biyayang ito. Okay? So, nasaan na ba tayo? Hindi ko na nabalikan kung nasaan na tayo. Okay, let's go on sa ating inanda. Okay, so historical contrast, kung ating babalikan, ang panahon ng Old Testament, Old Priests, ng kanilang mga paglilingkod, pero thank God dumating ang ating Panginoon sa ating binasa kanina. Verse 12, and not with the blood of goats and calves, sabi rito, but with His own blood. He entered it once for all into the most holy place. Pansinin niyo mga kapatid. Once and for all, hallelujah! Into the most holy place, having obtained eternal redemption for us. So, ang ginawa ng Panginoon, isang beses na lang, mga kapatid, at tinapos na ng Panginoon ang lahat. Hindi ba kayo nagagalak yan, mga kapatid? Hindi na po uulitin at paulit-ulit. Ang kanyang ginawa ay makakapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Na kayang maglinis, ang kanyang banal na dugo ay kayang lubos na magpatawad at maglinis, magwasak ng tanikala, ng kaaway. Free indeed. Amen? Ang pinalaya ng anak ng tao ay ganap na ngang malaya. Purihin ng Panginoon. Sinong malaya sa araw na ito, mga kapatid? Purihin ng Diyos. Sa kanyang walang hanggang katubusan. Purihin ng Panginoon. Hindi na yan uulitin ng ating Panginoon na kanyang iaalay muli ang kanyang sarili. It's once for all. Hallelujah. Pumasok siya sa most holy place. He's the great high priest, mga kapatid. Amen. At naghandok siya once and for all. Hallelujah. Kanyang banal na dugo, ang kanyang sariling dugo na malinis ay kanyang ibinuhos upang tayo ay malinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Oh, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Eternal redemption, walang hanggang katubusan. Sa word pa lang na eternal ay dito makikita natin na sabihin natin forever, without beginning and end. That's which always has been and always be. Never to cease, everlasting. That's eternal. Kaya nga nang sinabi ng ating Panginoon, sino mang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng walang hanggang buhay.
That's eternal life, mga kapatid. Amen. Ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. That's eternal. Nating tinanggap, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. John 3:15 yata, and so that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. He that heareth my words and believeth on Him that sent me has eternal life. That's the word, eternal. So ibig sabihin, eternal redemption. It's eternal life. Amen? Ipinagkaloob ng Diyos sa atin nang tayo sumampalataya ng lubos sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Eternal redemption ang ating tinanggap. Walang hanggang katubusan. Hindi na po uulitin pa, paulit-ulit dahil may bisa, may kapangyarihan. Hallelujah! Ang banal na dugo ng ating Panginoon. You see? Redemption means ransoning, deliverance, especially from the penalty of sin, the act of saving, freeing, sa pagpapalaya, yung word na lagi nating naririnig minsan, buying back. To buy back. Binili. Di ba yung mga hayop, binibili nila yan para ialay sa Old Testament, para sa kanilang mga kasalanan. You see? Sa manahon ng Old Testament, marami tayong makitang example dyan na pagbili dahil ang kautusan na yun doon. Ang kautusan nila na sinusunod tungkol sa mga pagbili ng mga ari-arian na yun doon. See, mamaya ay dadaanan natin si Ruth bilang isang Gentile sa ating panahon na tinitipo na nakatanggap ng isang biyaya sa Diyos. Dakilang pagmamahal ni Boaz, praise God, na kanyang kinsman redeemer. You see? Redemption. So, mayroong pagbibili na ginagawa. Yan ang ibig sabihin ng redemption. Para maibalik tayo sa ating kalagayan. Dahil talagang naisanla tayo. Alala ko yung sinabi ni Branham, di ba? Yung kalagayan nila Adan at Eva, yung title deeds na nasa kanila ay nawala. You see? Yung title deeds ng kanilang mga pag-aari, ng kanilang karapatan, ay inagaw ng kaaway. Naizanla, di ba? So that's why wala silang kapangyarihan na, wala silang magagawa, kundi sumunod sa kaaway dahil sila ay alipin, naging alipin ng kaaway. Sunod-sunuran sa kaaway. Na walang title deeds ang kanilang mga karapatan na ibinigay ng Diyos, ang kanilang authority na binigay ng Diyos. Nang sila'y nagkasala ay nawala ang kanilang pag-disobey sa utos ng Diyos, ng kanilang dinisobey ang utos ng Diyos, na walang lahat ng kanilang karapatan na mamuhay ng mga payapa, mabuhay ng napaka-inam na kalagayan, mga kapatid. Amen? Na hindi na magtatrabaho, andyan lahat ng mga pangangailangan, hindi na magpapagal, meron silang sariling magpapagal para sa kanila. Amen? Andyan na lahat, nakahanda na ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Napaka-inam na kalagayan nila, pero sa isang salita lamang na hindi nila sinunod, ay nawasak ang lahat. Nawalang lahat ng kanilang karapatan sa biyaya at gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. So nagpatuloy ang ganong kalagayan, mga batid. Ang buong sangkatauhan ay napasok sa ilalim ng pagkaalipin, bondage of sin. Kaya kung inyong titignan, wala talagang pag-asa sa mundong ito. Pero salamat sa dakilang pag-asa. Amen. Buhay ang ating pag-asa. You see?
Yan ang di nakikita ng salibutan, buhay ang ating pag-asa. That's why hindi tayo nangihimagod, hindi tayo natatakot. Amen? Kung anong mangyari sa mga hinaharap. Amen? Dahil alam natin may pag-asa ang salita ng Diyos. Ang ating Redeemer ay merong salitang may pangako. My Redeemer is faithful and true. Amen. Kaya makapaglalagak tayo ng tiwala sa Kanya dahil hindi siya tao na nangako sa atin. Hallelujah! Siya'y makapangyarihang Diyos na nangako ng lahat ng mga bagay sa buhay natin. Nagmamayari ng lahat ng mga bagay. You see? And so makapagtitiwala tayo ng lubos. Ano man ang mangyari. I be willing to do whatever it takes, I be willing to do. Yan ba ang nais ninyo, mga batid? Yan ba ang ating kalagayan ngayon? Take my houses and lands. Panahon ni Job. Kinuha ng lahat. Oh my. Pero, andun pa rin, I know my Redeemer lives. Oh my. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon sa mga sandaling ito. Napakainam ang kanyang mga pangako, mga batid. Okay, let's go on. Redemption. Eternal redemption. So, narito tayo sa eternal redemption. So, pinakita ko sa inyo ang kaulugan ng eternal and redemption. So, ating pagsasamahin ngayon. So, ang result ay isang, sabihin na natin, isang kalagayan na sabihin natin, irreversible. Hindi na maibabalik o hindi na ito mababaluktot o maibabalik pa. Irreversible ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? The result, sabihin na natin, ang resulta ng ating Panginoon, ng kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang bayan, sa bawat isa, ay ito'y one time act na kanyang ginawa. Di ba? Yung binasa natin kanina, once and for all. Yes. Yung resulta ay permanent ang kanyang ginawa. Eternal redemption. Purihin ang Panginoon. Hindi na may babalik. Tapos na ang ginawa ng Panginoon sa atin. It's eternal. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay eternal. Amen. You see? Kaya nga, for by one offering, He has perfected forever those who are sanctified. Hebrews chapter 10, verse 14, pakipost, brother. You see? Yung sinasabing once and for all. Eternal redemption. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. For by one offering, He has perfected forever those who are sanctified. Yung perfect dito, perfected ay to complete o complete. To carry completely. To accomplish. So may ika-accomplish pa. Hindi ito totally perfect. May ika-accomplish pa ang Diyos. But in the mind of God, sa kanyang mga gawa ay perfectong lahat, mga batid. The plan of redemption ay perfect sa Kanya. Dahil Siya lang ang wise God, sovereign God, eternal God. That's why eternal ang Kanyang mga gawa. You see? Kaya yung gawa ng ating Panginoon ay eternal, perfect, forever. Yung resulta, the results of Christ's sacrifice for His people sa bawat isa ay sabihin na natin irreversible o permanent. Hindi na mababago pa, mga batid. Amen. Hindi na pa mababago ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Once na ating lubos na sinampalatayanan ng kanyang gawa, tinanggap hanggang biyayang ito, mga batid, hindi na po mababago yan.
Amen. Kaya mayroong mga eternal, di ba? Eternal salvation. Nasasabi. Yes, I believe. Hindi na mababago ang kaligtasan na gawa ng Diyos. Di ba? Lalong-lalo na kung sa mga anak ng Diyos na lubos na sumampalataya. Dahil marami ngayon nangangaral, eternal salvation. Yes, alam nila ang eternal, secure na sila. Ligtas na sila eh. So, alam nila, ligtas na sila. Kaya kahit anong gawin nila, ay ligtas sila eh. Hindi po ganun ang banal na kasulatan, mga kapatid. Huwag natin samantalahin ang biyaya habang ang biyaya ay sumasagana, sabi ni Paul. Di ba? Bilang mga anak ng Diyos, hindi ganun ang mga tunay ng mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen? Meron silang lubos na magkaunawa sa salita ng Diyos. Bawat meron tayong, di ba, salvation eternal. Hindi natin sasamantalahin ang biyaya na ligtas tayo, magpapatuloy tayo sa kasalanan. You see? May mga turo ng mga, sabi natin, sa mga unang panahon, mga Calvinists, ganun ang kanilang mga turo. Save one, always save, osas, di ba? One save, always save. Totoo naman yun, dahil ang gawa ng Diyos ay eternal. Hindi mababago ang gawa ng Diyos. You see? Pero bilang mga tunay na mga sumasampalataya sa gospel na ipinadala ng ating Panginoon, ay hindi natin sasamantalahin. Dahil alam natin kung save tayo ay patuloy tayong magkakasala sa harapan ng Diyos, sasamantalahin natin. Diba? Hindi po ganoon ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Hindi po ganoon ang pagliligtas ng ating Panginoon. I believe nang tinanggap na ito, may kapangyarihan upang magbago sa buhay natin. Amen? That's why mayroong born-again experience. You see? May pagbabago. In Christ, we are new creation. Bagong nilalang kay Kristo. Hindi na yung luma. Dahil ang luma ay magpapatuloy yan sa kasalanan. Ang luma ay, sabihin natin, hindi lubos na pinalaya. Hindi yan nakalaya. May paglalaya, may pagpapalaya na ginagawang Diyos. Kailangan palayain yung luma. At paliktan ng isang bagong nilalang kay Kristo. You see? Yan ang kaligtasan. Yan ang salita ng Diyos. Yan ang gospel. Amen? Na pinapangaral sa buong sanlibutan. You see? May pagsisisi. That's why may pagsisisi, may bautismo. May bautismo ng Espiritu Santo. May pagpasok step by step from justification, di ba? Hanggang sanctification, baptism of the Holy Ghost. You see? Naituro na yan sa atin, mga batid. Purihin ang Panginoon. You see? So perfect ang gawa ng Diyos sa buhay natin, mga batid. For by one offering has perfected forever those who are sanctified. Sanctified, to separate from profane things and dedicated to God. So, kinukonsecrate tayo ng Diyos, ang tayo tinawag ng Panginoon, di ba? Kailangan tayo talagang linisin, mga kapatid, upang gamitin ng may-ari. Amen. Hebrews chapter 5, verse 7. Buksan lang natin to. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. Ayan ang ating Panginoon, mga kapatid. Takot siya. Mayroon siyang pagkatakot sa Diyos. Hallelujah. Though he were a son, yet learn he obedience by the things which he suffered. Napakainam na pagsunod sa Diyos, mga kapatid.
na kahit na napakahirap ng kanyang susundin, kanyang titiisin, ay sinunod niya pa rin. At sinabi niya, mangyari ang iyong kalooban, O Diyos, huwag ang akin. Napakainam. Ang pagsunod ay mainam pa sa mga handog. So, napakainam ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid, sa Panginoon, sa kanyang mga salita. You see? Verse 9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation. Yan na. And to all them that obey Him. Amen. And being made perfect, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. So sa kanila na tatalima o susunod sa ating Panginoon. Amen. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hallelujah. Amen. Hebrews chapter 12, verse 2, andun yan. You see? Siyang naging author. Bakit? Dahil sa pagkanyang pagsunod sa utos ng Diyos. Hanggang sa suffering, mga batid, ay sunod niya ang lahat ng utos ng Diyos. Which is, makikita mo ang utos ng Diyos, sabi na, the law of the Lord is perfect, eternal. The word of God is eternal. Amen. You see? And that's why naging author siya ng ating kaligtasan. Thank God, merong eternal salvation. Thank God, merong eternal redemption na ginawa ang ating Panginoon sa atin. Dahil kung walang eternal salvation, eternal redemption, ay mananatili tayo sa ating kasalanan paulit-ulit. Amen? Once a year, once a month. Mga anak ng Diyos, once a month dumalo. Tulungan tayo ng Diyos. God knows. Alam ng Diyos ang inyong mga pagsisikap, mga kapatid. Ang inyong mga desire sa puso nyo. Let's pray. Amen? God knows. You see? Kung andyan yung eternal sa ating mga puso, mga batid, there's something na nagpupumilit. Amen? Merong kumakawala. Hindi dapat ito matali. Amen? Hindi dapat ito, Lord, amen, mabondage ng mga kasalanan. Sunod-sunuran sa, di ba? Servants of sin. Hindi na po tayo servants of sins. Tayo lubos ng pinalaya ng Panginoon. Sumasampalataya ba kayo, mga batid? You see? Kaya nga ang pinalaya ng anak ng tayo ay lubos ng pinalaya. Tapos ng pinalaya. And that's why, wag na tayong magpalipin sa kaaway. Amen? Yes, amen. Wag na tayong magpalipin sa tao. Yung sinabi ni Paul. Bakit? Ang tao ay ganun din. Sunuran sa kaaway. Alipin din, mga kapatid. You see? Ang lahat ay alipin. Walang kalayaan. Pero thank God, tayo pinalaya na, mga kapatid. Sino ang pinalaya sa umagang ito? Lubos na pinalaya ng Panginoon. You see? Mag-enjoy tayo, mga kapatid. Amen? Naalala ko tuloy yung laging example ng ating mala pastor. Yung isang manok, na tagal na nakatali yan, tagal, ilang taon siguro, kahit buwan lang siguro. Laging nakatali eh. Tanggalin mo yung tali at pakawalan mo. Parang nasa tali pa rin yan. Hindi yan lalayo. Matagal yan bago lumayo. Parang isip niya, nakatali pa rin siya. Pero hindi po tayo ganun, mga kapatid. Hallelujah! Once and for all ang ginawa ng ating Panginoon. It's eternal salvation. It's eternal na pagpapalaya sa atin. Purihin ang Panginoon. You see? Kaya huwag tayong magpalipin sa kaaway. Huwag tayong papayag. Amen? Kung totoong tayo pinalaya na, gamitin natin ang kalayaan nito, sabi ni Paul. Diba? Na hindi sinasampalataya, kundi totoong malayang malaya. You see? Na hindi pagsasamantala sa mga gawa ng laman, ng kasalanan. You see? Tulungan tayo ng Diyos. Makita ito, mga kapatid. Amen? Ating angkinin ang tunay na kalayaang ito ng lubos sa ating mga buhay.
na tunay wala nang magagawa sa atin ng kaaway. Wala nang magagawa sa inyong kaaway. Kaya nga kung may mga karamdaman, di ba, wala naman tayong ibang linalapitan, kundi ang salita ng Diyos na sa kanyang mga latay ay tayo'y pinagaling. Past tense. We believe the word. He sent His word to heal us. Amen. Sinugo niya ang kanyang salita upang tayo'y palayain, pagalingin sa lahat ng mga karamdaman. Purihin ang Diyos. And by stripes, we are healed. Purihin ang Panginoon. Spiritual na sakit, physical man yan, we are healed in the name of Jesus Christ. Lubos na pinalaya ng ating Panginoon. And that's why lagi tayong may pag-asa, may pananampalataya ng Diyos ay kailanman hindi na-expire ang kanyang salita. Amen. Lagi natin ito ginagamit sa tamang panahon, pagkakataon, at may kapangyarihan ito upang magpalaya sa atin, magpagaling. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. You see? Okay. Let's go on. Eternal salvation ang ating tinanggap sa Panginoon. So, naging obedience ang ating Panginoon even until death ay naging obedience. That's why He became the author and finisher of our faith. So, napakalaga ang isang kalagayang obedience sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Amen po ba? Ang pagsunod ay maigi pa sa mga pag-awit-awit natin. Anihin ninyo ang awit kung wala naman tayong pagsunod sa mga salita ng Diyos. Anihin natin yung pagtugtog natin kung hindi tayo sumusunod sa mga salita ng Diyos. Mga kabataan, please. You see? Meron na naman akong nabalitaan, mga kabataan ulit, na parang niisip natin, nasasayang mga salita ng Diyos. Pero I believe hindi po nasasayang ang salita ng Diyos. Nasa atin lang yan. Kung sumusunod ba tayo totally sa mga salita ng Diyos. You see? Maghihintay pa ba kami? Yun bang ating hihintayin? Isang araw, meron na namang isa na mawawalay sa gawain ng Diyos. Hindi dapat, mamatid. Amen? Let's pray for everyone. Amen? Nang salita ng Diyos ay mag-penetrate ng gusto sa ating mga kaluluwa, sa ating mga puso, sa ating mga espiritu. Hallelujah. Sa ating mga designation sa iglesia, ay gawin nating sabi natin, it's holy. Because our God is holy. Yung ordinances na ating ginagawa sa bawat bahagi natin, gawin natin banal ang lahat. Humarap tayo sa ating tungkulin na karapat-dapat sa biyaya ng Diyos. Kung may pagkukulang tayo, aminin natin. Umamin tayo, mas maiging sabihin, tayo ay nanlalamig sa paglilingkod sa Panginoon kaysa lukewarm na paglilingkod. Maghandog sa Panginoon. Maglilingkod sa kanilang matungkulin, pero lukewarm. Sabi ng Panginoon, I will spew you. Isusuka ko kayo, sabi ng Panginoon. You say that, mga batid? I know your works. Alam ng Panginoon ang lahat ng ating magbabagal. From Ephesians to Laodicea, I know your works, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat. So fear God. Wala tayong ibang katakutan kundi ang Diyos na buhay. Na nakakaalam ng lahat ng mga bagay sa buhay natin. Pero kung di tayo natakot sa ating mga ginagawa, parang wala lang. Someday, ihayag tayo ng Panginoon. Someday. Ang araw ang magsasaysay. Pero kung maaari, ayaw namin sabihin ito, mga kapatid. Ang araw ang magsasaysay. Pero I believe, bawat isa rito, I pray. Tinanggap natin ang lubos na kaligtasan. Ang tunay na lubos na pagpapalaya ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, pag tayo nagdesisyon sa mga magpabautismo, purihin ng Diyos, ang anak ng ating kapatid, Brother Joey MJ, Mark Jason, ay nagpasya. So, hintayin natin ang kalooban ng Panginoon.
Kung may mga sasabay ay pag-usapan. Okay? You see? Mga kapatid, ang pangangaral ng salitang Diyos magiging walang kabuluhan kung wala ng pagsaway. Tayo tinuturing ng Diyos ng mga anak niya sa sumasampalataya. Ang anak ng Diyos ay kanyang pinarurusahan, sinasaway, pag lumilihis, di ba? Pero kung sumusunod naman tayo, obey, ay mabiyaya ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga pag ang salita ng Diyos ay ating naririnig na may mga pagtutuwid sa atin ay nandun yung puso natin na mababa na tumatanggap. Mababang tumanggap, makaunawa, at wala tayong pride na isang araw dahil siyang nangangaral ay wala na tayo. Parang tinulugan nyo na lang kami. Pag andun na, pag nangangaral na isang brother, umuwi na at natutulog. Hindi dapat ganun. Yes. Napakalapit lang ng tahanan natin kuminsan, di ba? O yung mga malalapit, o hindi na nakababalik, o may dahilan tayo. It's okay. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat sa ating mga kahinaan. Pero pag tayo nakakarinig na ng mga paalala, why not maging mababa tayo? At magsabi, purihin ang Panginoon! Magagawa pa ba natin yan, mga kapatid? Yun, minsan ang nakakalungkot. Marami tayong question. Why not ipangaral na lang ang salita ng Diyos, panay encouragement? No! No, sir. Ang pangaral ng salita ng Diyos, may encouragement at may pagsaway. Ibig sabihin yung pagsaway, I believe encouraged din yun. Kung ba tayo humakbang, magpatuloy sa paggawa, mag-obey sa gawa ng Diyos sa buhay natin. You see that? Okay, let's go on. So obedience is better than sacrifice. Redemption, kanina binanggit ko ay to buy back o to deliver us from the penalty of sin. Dahil talagang binenta tayo ng kaaway, mga kapatid. All have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay talagang nagkasala sa Panginoon. That's why may Redeemer. Kailangan tayong ibalik sa ating kalagayan. Yung pag-aari ng Diyos ay kailangan niyang ibalik. Buy back, bilihin niya. You see? That's why, naalala ko ang pangangaral ng ating kapatid Barbanham, meron siyang pamagat, mga kapatid, Redeemer, Redemption. Basahin ninyo. Redeemer, Redemption. At di ko natapos yung pagbabasa. Doon ay kinote niya kay Job at kay Ruth. So, ibig sabihin, may Redeemer, Redemption. So, may Redeemer. At kay Ruth, mayroong kinsman, Redeemer. Sa panahon ng Egypt, ni Moises, mayroong Redeemer. Sabi sa Exodus, wala sino bang talagang Redeemer, mga kapatid? Buksan muna natin ang Psalms 78 verse 35. Basahin natin ang Psalms. Now, kung babasahin nyo ang chapter na ito, ay makikita ninyo ang kalagayan ng Israel. Kung paano ang Diyos gumawa sa kanila, nagpakain sa kanila. Marami nang ginawa ng mga milagro sa kanila, mga batid. Tumantong dito sa verse na to. Okay, Psalms. Paki-post lang. Siguro yung 35 na lang para ating basahin. 78 verse 35. So yung 35 na lang. And they remembered that God was their rock and high God, their Redeemer. Sa panahon niya ni Moses, mga batid. Sa panahon ng Exodus. So nakita natin ang Diyos ang kanilang manunubos. Ang Redeemer niya na ginamit yung taga-deliver sa kanila, mga kapatid. Deliver. So, ang Diyos ay deliverer sa panahon na yan. Ginamit si Moises sa panahon na yan, mga kapatid. Amen? Upang ang bayan ng Israel ay mapalaya ng lubos.
Tingnan ninyo ang kalagayan ng Israel, mga kapatid. Napakahirap, di ba? Naging alipin sila ng Ehipto for almost years. No? Napakahirap yun, mga kapatid. Amen? Alipin. Hindi ba nakikita? Ganyan ang ating kalagayan. Alipin talaga tayo. You see, ang bayan ng Israel, napakahirap. Di ba? Padyak ng taga-tulak. Imbis na yung hayop ang magtutulak, mga tao na para lang umikot yung gilingan sa panahon nila para gumana. You see, mga tao, mga alipin sila. Napakahirap. Kaya nung dumating si Moises, ganun na lang kanyang pagtatanggol, mga kapatid. Yan, napatay niya pa ang isang Egyptian dahil sa pagtatanggol niya sa bayan ng Israel, sa isang tao ng bayan ng Israel. Ganun, andun yung kanyang pagmamahal na sila'y mapalaya sa ganong kalagayan. So ang Diyos ang naglagay nun. Ang Diyos ang Redeemer. Pero ang Diyos ang gumamit siya ng isa para ang bayan ng Israel ay mapalaya. You see, nakikita niyo ang picture, mapatid. Ang Diyos, kung kinakailangan magmaskara siya hanggang sa kamatayan. Oh my! Hindi ito makikita, maunawa ng sanlibutan kung sino siya. Yung nabayubay sa cross kung kinakailangan ang great Redeemer ay magmaskara sa kalagayan ng isang anak ng Diyos. Hallelujah! Upang maranasan niyang kamatayan para tubusin ang sangkatauhan ay gagawin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! So there's a Redeemer sa Old Testament. Ang Diyos, ang Redeemer. Ang tagapagtanggol ng bayan ng Israel. Pero paulit-ulit, mga kapatid. Pero ang Diyos tunay na mabiyaya. Exodus chapter 15, verse 13. Sabi rito, 15 verse 13, In your mercy, you led out the people whom you redeemed. Sinong ang Redeemer rito? Ang Diyos, mga kapatid. You will guide them in your strength to your holy dwelling place. Hallelujah. In your mercy, sa kanyang dakilang habag, mga kapatid, ay, di ba? Linid niya ang bayan ng Israel. Talaga ang Diyos ay mahabagin. Purihin ang Diyos na yan na ating pinaglilingkuran. Long-suffering, mahabagin, mapagmahal, nasa Kanya na ang lahat, mga kapatid, na ating hinahanap. In Him, all. Diba? Nasa Kanya na ang lahat ng nature niya. All the fullness of God bodily. Sa niya dinala, sa Kanyang bugtong na anak. Ang Diyos na yan, na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nasa Kanya na ang lahat ng, sabihin na natin na ang eternal na Diyos, you see, ang Ama natin, amen? You see, ang Ama natin na mapagmahal, yan ang Diyos. Yan ang Diyos ng bayan ng Israel, the Redeemer of Israel. In your mercy, you led out the people whom you redeemed. So tinubos ng Diyos ang bayan ng Israel. Siya ang gumawa ng daan. Amen? Upang sila'y mapalaya. You will guide them in your strength to your holy dwelling place. Oh my. Napakainam na pangako ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi na doon nagtatapos ang gawa ng Diyos.
Meron pang darating ng mga pangako ang Diyos na dapat, hallelujah, na mangyari. Amen? Sila'y lubos na palalakasin ng Panginoon. Hallelujah. Lugmok man sila ngayon, pero merong restoration na pangako ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. They shall mount out. Amen? Di ba? With eagles like eagles. Hindi sila manghihimagod kailanman. You see? May kalakasan na pangako ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya wag tayong manghina, mga kapatid, kahit sabihin ni Paul, di ba? Distracted o talagang ginigipit na, pero hindi, lubos talagang ginigipit. Di ba? Distracted na, pero hindi talaga nawawasak, sabi doon ni Paul. Yan ang biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. Amen. Hindi talaga tayo lubos na madadapa. Aalalayan tayo lagi ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Hallelujah na buhay. Purihin ang Diyos sa araw na ito. Napakabuti at napakabiyaya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Isaiah 41 verse 14. Do not fear. Tingnan ninyo. Isaiah 41 verse 14. Do not fear, you worm of Jacob. Pansinin niyo yung salita ng Diyos dito. You man of Israel, I will help you, says the Lord, and your Redeemer, the Holy One of Israel. Woo! Anong tingin ng Diyos sa atin? Kahit kay, di ba? Kay Jacob, ang tingin ng Diyos, isang worm, isang uod lamang. No, mga kapatid, uod lang tayo sa paningin ng Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin, wala talaga tayo. Walang silbi. Walang anumang may pagmamalaki. Maging ang Israel, they are worms sa paningin ng Diyos. Pero mapagbiyaya ang Diyos sa kanila, mga kapatid. Mapagmahal ang Diyos sa kanila. Oh, purihin ang Panginoon. You men of Israel, I will help you, says the Lord. Oh, saan ang gagaling ang tulong natin? Ang tulong natin ay naggagaling sa ating Panginoon. My help comes from the Lord, who made the heavens and earth. Glory to Jesus! Hallelujah! Ang aking tulong ay nanggagaling sa may gawa ng langit at lupa. Oh my! Thank God. Thank God. Ibig sabihin, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay. Kaya niya tayong tulungan sa ating kalagayan. Kaya niya tayong tubusin anuman ang ating kalagayan. Kaya niya tayong palayain. Purihin ang Panginoon. Okay? So that's our God, the Redeemer. So sa panahon ng Exodus, makikita natin, Israel from Egypt ay pinalaya ng ating Panginoon. From slavery to Egypt, gumawa siya ng mga mighty acts. He brings them out. Physically, He brings them out. Gumawa ang Diyos ng mga miracles para makita nila ang Diyos ay makapangyarihan. Pero doon pa rin, ba? Ang puso ni Parao ay pinatigas para hindi sila palayain. Pero God is a Redeemer. Amen? Sila ay pinalaya ng ating Diyos na buhay. Ginamit ang ating propeta Moises sa kanilang panahon para ma-deliver sila sa kanilang kalagayan. Then, kita natin, pero andun pa rin, mga kapatid, nakita natin, ang kaaway hindi papayag na sila'y alipinin. Patuloy ang paggawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Ba? Yung 70 years, weeks of Daniel, you see, hindi pa natatapos. Mangyayari pa ang mga susunod na mga pangyayari. Until now. Pero ang bayan ng Israel ay hindi pinabayaan, mga kapatid. Amen? Mahal ng Diyos ang kanyang bayan.
Mahal ng Diyos ang kanyang tao. Amen. Mahal tayo ng ating Panginoon. Whew. Boaz, punta tayo kay Ruth. So, pinapakita ko sa inyo ang example ng isang redeemer. Acting as a kinsman redeemer sa kanilang panahon. Redeemer for Ruth, kanyang tinubos si Ruth sa kanyang kalagayan na napakahirap. Naibenta na lahat ng pag-aari ng kanyang biyanan, si Noemi. Si Noemi na nang dumating sa kanyang bayan, nang nakilala siya ng kanyang mga kapitbahay, ng kanyang kakilala, ay sinabi, huwag niyo na akong tawaging Noemi, tawagin niyo na akong Mara dahil napakahirap ang nangyari sa buhay ko. Namatay ang aking asawa, ang aking 2 anak namatay. Ang aking mga biyanan, ang aking mga, di ba, hipag na lang natira. Yung babae at lalaki, yung isa, si Ruth at saka nakaalam. Arang simula. Orpa ba yan? Yes. O yata. Okay, basahin nyo na lamang. Makakalimutin ako pero binasa ko yun Urpa. Yes, Urpa. Ang kanyang 2 hipag ba sa Tagalog? Manugang. Manugang. So, nangyari ang famine sa kanilang sa lugar nilang Moab hanggang sa nag-decide si Naomi na bumalik sa kanilang country na Bethlehem kung saan sila pinanganak. At nangyari ang mga taghirap sa panahon nila at sa panahon ng bayan ng Israel, pag sila'y nagkakaroon ng hirap sa buhay, binebenta nila yung kanilang mga pag-aari sa mga mayayaman. At mayroong kautusan sila na ang kailangan lamang na magtubos ng kanilang mga pag-aari ay yung kanilang kamag-anak. That's the law of Israel. Kamag-anak ang pwedeng magtubos sa kanila. So therefore, nakita natin si Ruth, namatay din ng kanyang asawa na anak ni Noemi, na yung anak ni Noemi na lalaki, sinakakalam, ang simula. Nakalimutan ko na rin. Baka may Malon ba? Malon pala. So I'm wrong. Okay. You see? Yung anak niya pala, yung asawa ni Ruth, ay kamag-anak pala ni Boaz. Sa lineage nila, yung asawa ni Ruth. So, kamag-anak. So, may karapatan. Ibig sabihin, pwedeng magtubos si Boaz sa mga pag-aari ni Ruth. You see? That's kinsman redeemer. Oh my. Kung dadalhin natin sa ating panahon, sa panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus, Jesus Christ is our kinsman redeemer. Alam niyo ba yun? Hindi sa ating sarili, kundi sa biyaya ng Diyos, kanyang napakayamang biyaya na kanyang ginawa sa buhay natin. Hindi talaga tayo karapat-dapat, mga kapatid. Pero thank God, sa biyaya niya, tayo nga ay tayo. Purihin ang Panginoon. You see? Mayroon tayong kinsman, redeemer. Nagtubos sa atin, mga kapatid. Wala na. Talaga yung ating mga karapatan, wala na. Yung mga pag-aaral natin, wala talaga. Hindi na pwedeng bilihin. Nasa kaaway ng lahat. Yung title deeds ng lahat ng ating karapatan, wala na. Wala nang pag-asa. Pero in the mind of God, the plan of redemption ay meron na palang itinalaga, meron na palang eternal redemption na gagawin ng Diyos. Hallelujah. And that's why dumating ang ating Panginoon. Our kinsman redeemer na nagtubos sa ating kalagayan. Oh my. Thank God. You see? Sabi rito, Redeemer of Ruth, Boaz stepped in as a close relative. He bought back Noemi's lost land and married Ruth. So
naging asawa niya si Ruth, mga kapatid. Di ba kayo nagagalak na tayo'y bride ni Kristo ngayon? Sino ang bride ni Kristo? Okay, hindi na natin masyadong kulang ang oras, mga kapatid. So let's go on. Ano pang example? Hindi ko binasa to, pero si Hosea, sa panahon ni Hosea, kanyang tinubos ang kanyang asawang hindi, sabi natin, hindi tapat sa kanya, o hindi nagiging tapat sa kanya, yung kanyang asawa na si Gomer. Basahin nyo na lamang. So makikita natin sa Old Testament ay may mga example ng pagtutubos, pinapakita na these are shadow of things to come. You see? Na meron talagang pagtutubos na gagawin ang Diyos. Yung sa Old Testament, makikita natin, maging ang divine ordinances, ang lahat na nangyari ay pansamantala. Di ba? Pansamantala lamang, mga kapatid. Pero nang dumating ang ating Panginoong Kristo Jesus, once and for all ang kanyang ginawa para sa atin. It's eternal redemption ang kanyang ginawa. So isa pang example si Job, di ba? Naalala nyo? Na may Redeemer lives, sabi niya. Nakilala niya ang kanyang manunubos kahit sa kanyang kalagayan na talagang napakahirap niya. Ang kanyang mga kaibigan, tinalikuran niya sa, di ba? Yung mga gumagalang sa kanya na mga kabataan noon, na pag dumaan pa lamang siya, ay ginagalang na siya, tumatayo sila at binabati siya. Pero nang siya ay dumanas ng napakatinding sakit, mga batid, maging ang kanyang asawa ay hindi na siya matanggap. At sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo. You see? Napakahirap, di ba? Ang kanyang mga kaibigan, linayuhan na siya. Yung mga kabataan noon na ginagalang siya, pag dinaanan niya at nakita siya, linalait pa siya. Ang kanyang mga kaibigan, nawala ng lahat, kapatid. Kanilang mga pag-aari, houses and lands. Oh my. Yung kanyang pag-aangkin na sinabi niya, my Redeemer's lives, I know my Redeemer lives, ay napakainam na salita, kapatid. Na kahit anong kalagayan na kanyang naranasan, pero deep inside, may naunawaan siya tungkol sa Diyos. May nakita siya, may kapayagan siya tungkol sa Diyos na Redeemer. You see? My Redeemer's lives. Na kahit ang lamang ito ay uurin na, pero sabi niya, in my place, I will see my Redeemer, my God. Ano yan, mga kapatid? Nagpapakita, hallelujah, ng mga anak ng Diyos sa huling panahong ito, nang nakilala natin ang ating great Redeemer. Ano man ang mangyari, whatever it takes. Amen? Whatever it takes. Magpapatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Ganyan ba ang ating kalagayan, mga kapatid? You see? Hindi makukumpara ang kalagayan ni Job sa ating mga buhay kung minsan. Totoo, napakahirap ang kalagayan ni Job. Pero salamat sa salita ng Diyos na naitanim sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Naunawaan niya ang mga paggawa ng Diyos sa buhay niya. Ang mga pagtutuwid, ang pagre-refine ng Diyos sa buhay niya, naunawaan niya. Purihin ang Panginoon. You see? Joseph and his brother. Naalala ninyo? Na sabihin na natin, dineliver ni Joseph ang kanyang mga kapatid sa panahon ng taggutom. You see? Yan ang example ng Redeemer to buy back or to deliver them sa isang kalagayan na parang hindi na kanais-nais na kalagayan. Sa isang alipin na kalagayan. Pero napakainam ang paggawa ng Diyos. So all these things, mga batid, ay shadows of things to come. Nang dumating si Jesus Christ, ng kanyang inalay ang kanyang buhay upang tubusin ang kasangkatauhan. Jesus paid it all. Amen. Hallelujah! Yung ultimate prize ay kanyang ibinigay ng lubos. Ultimate. Once and for all. Eternal redemption ang kanyang ginawa. Hindi na mauulit pa. Yung price ay hindi
di ba? Hindi kailanman ito, hindi natin sabihin natin, bigyan ng halaga, kahit anong halaga ay walang halaga na may tutumbas sa prize na kanyang inalay ang sa kanyang sariling buhay para sa sangkatauhan, para sa bawat isa sa atin, upang tayo maging malaya sa kasalanan. You see? Yung ultimate prize ay binayaran ng ating Panginoong Kristo Jesus sa mamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya naalala ko sabi ni Paul, we are bought with a price. 2 Corinthians chapter 6, yata yun, I think. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, sabi ni Paul. So, ibig sabihin, binili tayo ng halaga. Walang katumbas na halaga, mga kapatid. Kahit sinong mayayaman sa lupang ito, hindi matutumbasan ng halaga na pinambayad sa ating kasalanan. Amen. Ibig sabihin, ang kanyang banal na dugo, ang kanyang kamatayan, walang halaga na itutumbas, mga kapatid. That's eternal. Ultimate prize na kanyang ginawa sa buhay natin. Ultimate eternal salvation, eternal na redemption na kanyang ginawa sa ating mga buhay. Kaya sabi ni Paul, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Yan. 1 Corinthians 6:20. You see? Kung babasahin niyo yung kalagayan niya ng Corinthians, mga kapatid, tungkol to sa sexual immorality na nangyayari sa church ng Corinto. You see? So, binayaran na tayo ng Panginoon. Why? Babalik-balik pa tayo. Ganun ang church ng pinalalahan ni Paul, ang iglesia ng Corinth. Babalik-balik ang kasalanan. Kaya rito, nagpaalala na si Paul, binilit po tayo ng halaga. Hindi halaga ng pilak at ginto. Mamaya basahin natin yan sa 1 Peter, andun yan. Hindi pinto, yung mga walang halaga. Yung material things, hindi po tayo binili doon. Matapos yan, mawawala yan, mawawasak yan. Will vanish away, all things. Yung halaga ng pinagbili sa atin, it's eternal, mga batid. Hindi mapapantayan. It's eternal. Therefore, glorify God. Luwalatiin natin, sambahin natin ang Diyos na may pagtatapat. Amen. Na may dalisay na puso. Glorify God in your body, in your spirit, which are God's. Binili na ng Diyos ang lahat ng ito. Maging ang katawan natin, binili na physically. You see? That's why may kagalingan sa mga karamdaman. Linikha niya ito. Alam niyang nangyayari sa buhay natin. Bawat detailed, He create us wonderfully. Amen. He knows. Kita niya kung paano tayo pinorm. Like a cheese, sabi doon ni David. Ang espiritu natin, padalisahin natin ang ating body, soul, and spirit. Sanctify. Yung mga pangangaral, mga batid, laging nagtuturo, sanctify. Linisin tayo lubos ng Panginoon para magamit ng lubusan. Tulungan tayo ng Diyos. You see? First Peter chapter 1, 18 yung sinasabi ko sa inyo kanina. Paki-post lang, brother. 18 to 19. Okay, may nalaktawan ako. Knowing that you were not redeemed with the corruptible things. Amen po ba? Hindi tayo tinubos ng mga bagay na masisira. Like silver and gold. Nasisira po yan. Pera, lahat na po na nakikita natin, masisira. From your aimless conduct received by the tradition of your fathers. So, yung mga tradition natin dati,
Hindi po tayo doon, mga kapatid, hindi po yun ang dapat natin mahiharap. Mga corruptible yan. Masisira yan. Yung ating mga tradition, mga pamahiin. Actually, doon tayo tinubos ng ating Panginoon. Sa ating mga tradition, sa ating mga pamahiin. Okay? Sabi rito, verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Oh my, palakpakan natin ang Panginoon. Ang dugo ng Panginoon ay napakahalaga. Na naghugas sa atin, mga kapatid, huwag natin baliwalain ang dugo. Amen, ng ating Diyos na buhay. That's why mamaya ay meron tayong communion muli ng pagpaalala, remembering God's goodness sa ating mga buhay, mga kapatid. Sama-sama natin i-celebrate, mga kapatid, ang kabutihan ng Diyos. Mamaya. Amen, mamayang hapon. Hallelujah, may gagawin pa ang Diyos sa atin. Okay, let's go on. Oras na hindi magpapahintulot, mga kapatid. Okay. So hindi tayo tinubos sa mga walang kabuluhang bagay. It's a precious. Ang banal na dugo ng Panginoon na nagtubos sa atin. Bigyan natin halaga yan, mga kapatid. Bigyan natin ng halaga sa buhay natin. Okay. Nakalimutan ko yata. In Him, we have redemption through His blood. Ephesians chapter 1, verse 7. In Him, we have redemption through His blood, His precious blood. The forgiveness of sin according to the riches of His grace. Colossians chapter 1, verse 14, andun doon, in whom we have redemption through the blood, the forgiveness of sin. So, salamat sa pagpapatawad ng ating Panginoon, mapatid. Okay. 1 Corinthians 1:30. But by Him, you in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. Titus 2. Pakibukas lang ang Titus chapter 2, verse 11 and 14. Basahin natin to. So, pinapakita rito ang ginawa ng ating Panginoon na pagtubos sa atin. May pagpapatawad ng kasalanan, pagpapalaya sa atin. Okay. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. So, walang exempted. To all men. So, hindi bias ang Diyos. Upang walang maidahilan ng Diyos, ang lahat ng tao ay pinadala niya ang kanyang biyayang ito, ang kaligtasan, mga kapatid. Amen? Next. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we have lived soberly, righteously, and godly in the present age. Okay, next. Hanggang 14. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God, the Savior, Jesus Christ. Amen. You see? Okay, let's go on. So, pinapakita na ang gawa ng Diyos ay eternal. It's once and for all. Ang ginawa ng Diyos ng kanyang pag-aalay, ng kanyang sarili. Hindi na po pwedeng gayahin, katulad ng pagpapapako sa krus. Walang kabuluhan yan. Tradition yan, mga kapatid. Walang kabuluhan. Hindi natin lubos talaga magagaya ang ginawa ng ating Panginoon sa krus. Amen. Hindi kailanman mababayaran ang ating kasalanan sa mga tradisyon na ginagawa natin. Sa ating mga pamahiin dati, yan ang ating namulatan, di ba? Teaching the doctrines of man. Amen? Doctrines of man. Marami sa ating panahon yan. Na ayaw ng Panginoon, the tradition ng tao. Hanggang ngayon, ginagawa nila yan. Ang mga tradition, pag dumarating ang mga mahal na araw, sabi nga nila, di ba? Nagpapako sila, inaalala nila ang kamatayan ng ating Panginoon, ginaganap nila physically. Pero that's, tradition, walang kabuluhan. Ang gawa ng Diyos, hindi na kailangan ulitin pa, tapos na. Ang sinabi ng Panginoon, it is finished! It's undone! Amen! Tapos na po! Hindi na pwedeng gayahin. It's eternal redemption na ginawa niya sa buhay natin. You see? So nakita natin kanina, hindi tayo binili ng pilak at ginto.
Walang kaparis ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Yung pinalit ay ang ating Panginoong Kristo Jesus na sinless. Na kanyang inalay ang kanyang pure and spotless life, kanyang dugo, upang maging ultimate ransom sa ating mga buhay. Mark chapter 10, verse 42 and 45, mandun yan. Hindi natin mabasahin, magpapatuloy tayo. So sinabi ko na sa inyo kanina na ating luwalhatiin ang Panginoon sa ating katawan, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. He is worthy of honor and praise, mga kapatid. Amen? So kung babalik tayo sa ating text, ang Panginoon ay ipinapakita na siya'y pumasok sa most holy place once and for all. Sa verse 11 and 12, makikita natin yan kung ba ating babalikan. So dito nagpapakita ang gawa ng Diyos na makapangyarihan, may kapangyarihan ng kanyang ginawa. Ibig sabihin, it's eternal, walang makakaparis, hindi mapaparisan, hindi mabibili ng anuman, hindi nabubulok. It's once and for all. Amen? Irresistible, forever ang gawa ng Diyos. And the word of God is forever. It's settled in heaven. Basahin natin ang Hebrews chapter 9. At ay malapit na magtapos, mga kapatid. Okay, ang oras, hindi na rin magpapaintulot. Okay, isa-isahin natin for a moment para tayo magtapos. Let's go on in Hebrews chapter 9, verse 24 and 26. Sabi rito, basahin natin saglit. For Christ is not entered into the holy place which made with hands. Yung mga una noon ay gawa ng tao lamang, mga kapatid, which are the figures of the true, totoo. But into heavens itself, now to appear in the presence of God for us. Not yet that He should offer Himself open. So hindi niya na, di ba? Tingnan ninyo, hindi niya na i-offer ang kanyang sarili open. Lagi. As the high priest entered into the holy place every year with the blood of others. You see? For then must He often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world had He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. So once, ipinapakita dyan ang once and for all na ginawa ng ating Panginoon. 10:12, basahin natin. Saglit. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. So, pinapakita rito, one sacrifice ang kanyang ginawa. It's settled. So, pinapakita ang isang pagkakataon lamang na ginawa ng ating Panginoon. This man offered. Settled na po ang lahat. Hallelujah. You see? So, settled na po ang ating buhay. For by one offering, verse 14, He hath perfected forever them that are sanctified. Amen. You see? Okay, binalikan lang natin kanina. 19:23, having therefore, brethren, to enter into the most holy by the blood of Jesus. Oh, what a privilege, mga kapatid. Amen? Na meron na tayong karapatan, meron na tayong kapangyarihan, meron ng laan, way ang Diyos na ginawa upang tayo'y makapasok na sa kabanal-banalang dako. Dati ang priest lamang, pero salamat sa gawa ng Diyos, mga kapatid. Sabi rito, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way which He hath consecrated for us
through the veil, that is to say, His flesh, and having a high priest over the household of God. Verse 22, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Andyan ba kayo, mga kapatid? Tayo'y sama-sama ngayon. Lumapit na mayroong tapat na puso. True heart, mga kapatid. Amen? Sa kanyang kamanal-banalang dako. With assurance of faith. May katiyakan ng ating pananampalataya. Tiyak ba tayo, mga kapatid, sa mga sandaling ito? Amen! Hallelujah! Let's ating ituloy. Sabi rito. Having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Makita ninyo? Yan ang napakahalaga na nahugasan na pala, mga kapatid, ang ating konsensya. Yung konsensya natin dati, lahat iniisip niyan masama. Laging iniisip, hindi karapat-dapat talaga. Amen? Laging makasalanan. Yan ang ating conscience. Na nagdi-discern lagi what is right and wrong. That's conscience. Laging andun yan. Evil, lagi ang ating konsensya. Pero di ba kayo nangagalak na hinugasan na ng ating Panginoon, mga kapatid? Kaya pag tayo haharap ngayon sa presensya ng Diyos, purihin ang Panginoon. Hallelujah! Ang ating konsensya ay wala ng evil. Ang ating katawan ay hinugasan na ng pure water. Ano tong pure water? Ang salita ng Diyos na laging naghuhugas sa atin tuwing ganito na ating naririnig ang mga salita ng Diyos. Ephesians chapter 5, andun yan. Ang iglesia ay laging hinuhugasan ng pure water. Hallelujah, upang makaharap sa ating Panginoong Kristo Jesus. You see? Hallelujah. Amen. And having a high priest over the household of God. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from evil conscience and our bodies washed with pure. Let us hold fast, hawakan nating matibay the profession of our faith without wavering. Amen. Sino ang hindi nag-alinlangan sa mga sandaling ito? Napakainam na alisin natin ang mga pag-ialinlangan na yan. Pag tayo humaharap sa ating Panginoon, sa Kanyang presensya sa araw na ito, pag mayroon tayong mga kahilingan, tinataas sa mga prayers, tulungan tayo ng Diyos. Amen. Na malinis ang lahat ng ating mga conscience. Amen. At hawakan natin ng matibay. Hallelujah. Na walang, di ba? Pag-aalinlangan, without wavering, mga kapatid, ang pananampalatayang to na binigay ng Panginoon sa atin. For He is faithful that promise. Tapat ba ang nangako sa atin, mga kapatid? Tapat ba ang tumubos sa ating mga buhay? Papurit pasasalamat ay ating dapat ialay sa Kanya, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Okay, kulang ng oras, mga kapatid. Okay, number 3. Kung ating babalikan ang ating text, ay yung eternal guarantee ay binigay ng ating Panginoon. Security, ating sinabi na rin kanina. Okay, lalagpasan natin yan, mga kapatid. Ibig sabihin, yung temporary sacrifice, daily repetition na ginagawa nilang Old Testament, Christ's work has eternal power. So, may kapangyarihan ang ginawa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, completely secured ang ginawa ng Panginoon. Amen? Because the redemption is eternal. Ibig sabihin, so secure. Secure na tayo. Redemption eternal. So, ibig sabihin, secure na tayo. So, andun yung guarantee, security ng ating kaligtasan na yung binigay ng ating Panginoon. Yung sabi niya na, I give them eternal life and they will never perish, never will anyone snatch them out of my hand. So marami pang mga verse, pero ang oras hindi na magpapahintulot. His blood frees us from dead works to serve the living God. So hinugasan ang ating mga conscience. Dito pinapakita ang complete security na ginawa ng ating Panginoon because redemption is eternal.
Okay? Therefore, anong gagawin natin ngayon, mga kapatid? Ang Panginoon ay nag-aanyaya ng napakainam na pagsamba at pasalamat sa ating Diyos na buhay. Dahil binayaran na, paid in full by the blood of the Lamb. Paid in full. Amen? Ibig sabihin, wala nang natira. Wala nang guilt. It was away. Amen? Mas mabisa pa sa Clorox. Ang dugo ng ating Panginoon. White as snow. As a crimson white and snow. Purihin ang Panginoon. Walang natira. Paid in full by the blood of the Lamb. Nang sinabi niya, it is finished. It's all undone. Finish na ang lahat ng mga bagay. Amen. He Himself bore our sin in His own body on the tree so that we, being dead to sin, should live for righteousness. By His wounds, we are healed. Past tense. Amen. That's the work of God. Makapangyarihan, eternal, ang gawa ng ating Panginoon. So therefore, mga kapatid, nananawagan ngayon ang Panginoon na Siya ay ating luwalhatiin, purihin at sambahin sa mga sandaling ito ng malaya. Psalms 107 for the last 1 and 2, sabi ron, oh, give thanks, 107 verse 1 and 2, to the Lord. Sino magpapasalamat sa araw na ito? For He is good. For His mercy continues forever. Let the redeemed of the Lord say so. For who has redeemed from the hand of the enemy? Purihin ang Panginoon. Everybody praise the Lord. Woo, glory to Jesus. Revelation chapter 1, chapter 5, 9 and 10. Let's read this for the last. Glory, glory. 9, sabi dito sa Revelation chapter 5 verse 9, and they sang a new song saying, Thou art worthy to take the book. Karapat dapat ba ang ating Panginoon sa mga sandaling ito, mapatid? And to open the seals thereof, for Thou was slain and hast redeemed us. Woo! Glory to God. Redeem us to God by Thy blood, out of every kindred and tongue and people and nation, and has made us unto our God kings and priests. Ibig sabihin, kings and priests. Ang bawat isa sa atin ngayon ay maghahandog sa banal-panalang dako ng ating Panginoon sa Kanyang presensya. Woo! Glory to Jesus! And we shall reign on the earth. Amen. Amen. Everybody say amen to the word of God. Everybody say hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. To God all be the glory and honor and praise. Let us pray. Woo, glory to God. Hallelujah, hallelujah. You're worthy of praise, Lord. Karapat dapat ka sa pagsamba at pagluwalhati sa mga sandaling ito. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong kadakilaan. Let the redeemed of the Lord say so. Napakainam ng iyong gawa sa buhay namin, Panginoon. It's once and for all na iyong ginawa sa amin. Salamat sa guilt na iyong inalis, sa mansa ng kasalanan sa buhay namin. Salamat sa pagpapalaya ng lubusan, Lord. Napakainam ng iyong pagmamahal sa aming mga buhay. Salamat sa oras na ito. Bless your word in our hearts, Lord. Bless everyone. So much for this. I know may ginawa ka, Panginoon, sa buhay namin. Nararapat kang pasalamatan sa oras na ito, Lord. Itbalik sa iyong lahat ng pasasalamat, pagluwalhati. Salamat sa lubos na pagpapalaya. Salamat sa iyong banal na dugo na walang kaparis. Hallelujah. Hindi matutumbasan ang anumang mga bagay yung gawa sa buhay namin.
Purihin ka sa oras na ito. We thank you so much, Lord. We glorify thy name. To God all be the glory and honor and praise. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise God. Let's all stand.